Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Sabi dito, title, maleta ba ang dahilan? Marcoleta kay Lacson. Umingay muli ang usapin tungkol sa controversial na flood control investigation matapos magbitaw ni Senator Marcoleta ng mabibigat na pahayag laban kay Senator Ping Lacson sa programang Saganang Mamamayan nitong Biyernes. Sa halos buong panayam, question ni Marcoleta kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa rin umano ang inilalabas ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng sinasabing anomalya sa multibillion flood control projects. Ayon kay Marcoleta, marami pa umanong dokumento, aligasyon at personalidad ang hindi pa natatawag at natatalakay sa pagdirinig. Paano ka pipirma sa isang report na hindi kompleto? Ayan, diretsahang tanong ni Marcoleta. Sa panayam, hinamon rin niya si Lacson na ipatawag si Yusek Adrian Bersamin, Congressman Leandro Libeste at Yusek Jojo Cadiz. Pati tanggapin umano ang apostilled sworn statement ni Saldico kung ihaharap ito sa pamamagitan ng Zoom mula abroad. Isa sa pinakamainit na bahagi ng panayam ay nang ikwento ni Marcoleta na may nakita umano siyang accounting na naglalaman ng itemized allocations ni Adrian Bersamin na may kaugnayan umano sa flood control funds. Ako, nakita ko mismo, merong accounting, sabi niya. Ayon sa senador, nakita umano niya ang naturang dokumento kay Congressman Leandro Libiste at kabilang daw sa mga naka-itemize rito ang entries na for senators expense at maging umano'y advertising related in allocations. Dagdag pa niya, may mga petsa at buwan din umanong nakalagay sa dokumento dahilan upang maniwala siyang hindi lamang minsanang transaksyon ang tinutukoy nito. So kung halimbawa 3 months or 4 months yung kwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila, meaning senators. Iniugnay rin ni Marcoleta ang naturang accounting sa sinasabing 8 billion flood control funds na umano'y na-deliver sa iba't ibang pagkakataon. Binitawan rin ni Marcoleta ang isa sa pinakamabigat na linya sa buong interview bilang diretsang tanong kay Lacson. Ilang maleta ba ang dahilan? Ay, nako. Para kay Marcoleta, tila may pumipigil umano upang hindi mabuo ang buong larawan ng kaso. Kapag nakapirma na ang majority, tapos na. Hindi na matutulukan kung sino ang may kasalanan sa karimari-marim na pagnanakaw sa kaban ng bayan, sabi ni Marcoleta. Pinuna rin niya ang umano'y kondisyon na kailangan munang pumirma sa partial report bago ituloy ang hearing. Ano naman ang connection sa pagpirma naman sa pagpapatuloy ng pagdinig? Sabi ni Marcoleta. Ang tanging gusto ko lang namang mangyari, magkatulungan, hanapin ninyo kung sino ang may kasalanan. Ngunit sa dulo ng kanyang panayam, muling iginiit ang kanyang himala. Parang ang layunin niya ay pagtakpan ang mga may kasalanan. Grabe. Wala pang reaksyon si Senator Ping Lacson sa mga pahayag ni Senator Marcoleta. So, umiinit talaga ang bangayan, no? So, ako, between dito, Lacson and Marcoleta, dito ako kay Marcoleta. Yung kanyang pangungulit, I believe hindi yun personal eh.
Wala naman silang personal na away kay Senator Lacson. Ang nakikita ko kay Senator Marcoleta, trabaho lang. Ang iniisip niya is yung kawawang mamamayan na ninakawan ng bilyones o trilyones kaya. Kaya ngayon, nag-iingay siya. Agree ako sa sinabi niya na parang may pumipigil eh. Kasi yung kilala kong Lacson, walang kinakatakutan yan eh. Bakit siya nagkaganito na, oh, bakit ayaw niyang pitawag Yusek Bersamin, Yusek Jojo Cadiz? Pinangalanan yan. Oh, yung Cadiz, bagman daw yan ng Pangulo. Biglang nag-resign noon. Nung hindi na masyadong mainit ang isyo, bumalik na naman. Ano ba yan? Yung pinakamatindi, yung si former Secretary Amina Pangandaman ng DBM. Na napag-alaman natin sa oral arguments ng Supreme Court, yung mga saro, Pangandaman na lang pumipirma. Eh sabi nila, dapat daw Pangulo ang mag-approve. Kailang bakit puros Pangandaman lang? Ano ba yun? So, salamat po, Senator Marcoleta. Sana huwag kayong titigil. Kailangan ng taong bayan yung pangungulit ninyo. Huwag kayong, kasi kayo ang boses namin eh. Kung walang Marcoleta na nangungulit, baka wala na ito eh. Natabunan na. Kaya lang, agree ako sa sinasabi ni payag ni Senator Cayetano, wala na daw tayong pag-asa na malaman ang katotohanan sa administrasyong ito. Sa susunod na lang. Ayokong maging negative, kaya lang wala na talaga. Agree ako kay Senator Cayetano, wala tayong malalamang katotohanan ngayon. Kasi nga, sinabi na ni Senator Marcoleta, which I agree, parang pilit nilang pinagtatakpan. Kaya lang, hindi lahat ng panahon na mapagtakpan ang maling gawain. Ang dilim ni kailanman mananalo sa liwanag. Darating ang panahon, masisiwalat lahat itong pagnanakaw na ito at darating ang panahon, magbayad itong mga magnanakaw na ito na nilapastangan ang kaban ng bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Balay sa natabangan ng Bugero. Sumuna ni Chora sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga buslot na gid ang iyang mga atop. So kining diri gani dapat isumpay lang kon buslot na gyapon. So mga dagko na gid ang buslot sa iyang atop. So karon mag-atop na ni sa gitagaan sa gihatag na nga heroes mapulian na ni karon iyang atop nga buslot na gid kaayo. Ug karon mao na ni ang hero nga among gihatag nga iatop nila karon.
kay sa mga nagtabang sa mga tao. Dagang gyud salamat. Nga nag-atop na mo. Nakaatop na gyud mi og maayo nga sen kay among sen daw gyud kaayo. So karon nindot na gyud nga tan-awon. Tanawa karon na Human na gyud sa pag-atop.